Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang Aralin 14. Mayroon tayong 13 paksa sa Aralin 14. Kaya magsisimula tayo sa pangangalap ng datos. So, ang pangangalap ng datos ay proseso ng pagkukuha ng impormasyon na kailangan sa pananaliksik. Ginagamit ito upang makabuo ng tamang konklusyon at solusyon para sa problemang pinag-aaralan. So, sunod ay ang datos, batayan at sanggunian sa pananaliksik. Ang datos ay may impormasyon o ebidensya na ginagamit ng mananaliksik upang patunayan ang kanyang pag-aaral. Ito ang nagsisilbing pundasyon ng isang pananaliksik upang maging maaasahan at kapanipaniwalang resulta. Sunod ay ang metodolohiya. Sa pananaliksik, ang metodolohiya ay tumutukoy sa mga paraan o hakbang na ginagamit ng mananaliksik upang makakuha ng masuri ang datos. Dito, ipinapakita kung paano isinasagawa ang pag-aaral. Sunod ay ang pangangalap ng datos sa pananaliksik. So sa pananaliksik, mahalaga ang maayos na pangungusap ng datos upang makakuha ng tamang impormasyon mula sa mga kalahok o responde. So, ang sunod ay ang hakbang sa pangangalap ng datos. Ang mga hakbang sa pangangalap ng datos ay ang sumusunod, which is ang una ay ang pagpaplano ng paraan ng pangangalap ng datos. Ang sunod, paghahanda ng mga instrumento tulad ng tanungan o gabay na panayam. Ang sunod, ang pangtatlo ay panghingi ng pahihintulot sa mga kalahok at ang pang-apat ay aktwal na pangangalap ng datos sa pagsusuri, pag-aayos ng nakalap na impormasyon. Sunod ay ang mga ihanda na pangangalap ng datos. So bago mangangalap ng datos, dapat ihahanda ang mananaliksik. Ang mga sumusunod ay ang talatanungan o survey form, gabay sa pakikipanayam, recording device o notebook, pahihintulot muna sa mga kumalahok. Mahalaga ang paghahanda upang maging maayos at sistematiko ang pangangalap ng impormasyon. Sunod ay ang survey. Datos, kaugnayan sa saloobin at opinyon. So, ang survey ay paraan ng pangangalap ng datos kung saan kinukuha ang saloobin, pananaw at opinyon ng mga respondente tungkol sa isang paksa. Karaniwan itong ginagawa gamit ang tanungan o questionnaire. So, ang sunod ay ang kahalagahan ng talatanungan sa survey. So, ang talatanungan ay mahalaga dahil nakakatulong ito upang mapalaganap ang maraming impormasyon. Naging ito ng organisadong sagot mula sa mga respondente. Pinapadali nito ang pagsusuri ng datos. Susunod ay uri ng pakikinayam. So, ang pakikinayam o interview ay paraan ng pagkuha ng impormasyon sa pamamagitan ng direktang pakikipag-usap sa respondent. At ang next ay uri ng panayam batay sa anyo. So may 3 uri ng panayam batay sa anyo. Ito ang structure interview. So ang structure interview ay may nakahandang tanong at pareho ang itinatanong sa lahat. Next ang unstructured interview. Ito ay mas malayang usapan at walang striktong tanong. So, lastly ay ang semi-structured interview. Ito ay may gabay na tanong, ngunit may kalayaan pa ring
magtanong sa iba. Sunod ay ang uri ng panayam ayon sa layunin. So, ang panayam ay maaari ring uriin ayon sa layunin, tulad ng pananaliksik upang makakuha ng datos para sa pag-aaral, ang impormasyon upang makakuha ng kaalaman mula sa eksperto, at ang pagsusuri upang mas maunawaan ang isang sitwasyon o problema. Sunod ay ang focus group discussion. Ito, ang focus group discussion o FGD ay isang paraan ng pangangalap ng datos kung saan isang grupo ng tao ang nag-uusap at nagbibigay ng opinyon tungkol sa isang paksa. Pinamumunuan ito ng moderator na gumagabay sa talakayan. Sunod ay ang immersion. So, ang immersion, pakikihalubilo at pakikisangkot sa pagkuha ng datos. Ang immersion ay proseso kung saan ang mananaliksik ay nakikihalubilo at nakikibahagi sa komunidad o grupo upang mas mauunawaan ang kanilang sitwasyon, karanasan, at pananaw. So, sa kabuuan, ang pangangalap ng datos ay isang mahalagang bahagi ng pananaliksik sa pamamagitan ng mga paraan tulad ng survey, panayam, focus group discussion, at immersion. Naging mas maayos, tama, at kapaniwala ang resulta ng pag-aaral. Kaya, yun lang po. Maraming salamat sa iyong pakikinig.